Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Puli, Taiwan. Sa lugar na ito, kilalang-kilala ang isang pamilya, ang pamilya Liu. Ang pamilya kasi na ito ay numero 1 supplier ng tokwa sa kanilang lugar. Sa loob ng 3 henerasyon, naging negosyo ng pamilya Liu ang tokwa. Masasabing talagang sikat at maraming may gusto ng tokwa ng pamilya Liu. Sila ay tinitingala ng tao dahil sa tatag ng kanilang negosyo. Subalit isang araw, ang pamilya na ito ay bigla na lang tinamaan ng trahedya. Ang mga miyembro kasi ng pamilya Liu ay isa-isang namatay. Ano kaya ang nangyari sa pamilyang ito at bakit kaya nangyari iyon sa kanila? Kilalanin natin ang lalaki na si Li Yuhang o tawagin nating Jason. Si Jason ang anak na lalaki ni na Mr. at Mrs. Liu na siyang tagapagmana ng kanilang negosyong tokwahan. Si Jason ay ipinalaki ng kanyang mga magulang na may disiplina. Habang nag-aaral, naging isang national badminton player si Jason. Subalit isinantabi ni Jason ang pagmamahal niya sa badminton at mas piniling ituloy ang business ng kanilang pamilya. Taong 2000, ang buhay ni Jason ay nag-iba nang nakilala niya ang isang babae. Ang babae na yon ay kinilalang si Li Yuju. Taong 1981 naman nang ipinanganak sa Taiwan si Lin. Mula sa mahirap at simpleng pamilya lamang si Lin, hindi katulad ni Jason. Lumaki si Lin kasama ang kanyang ate na isang dancer sa club. Hindi din nakapagtapos ng pag-aaral si Lin. Kaya nga wala siyang ibang nakukuhang trabaho kundi ang maging taga-aliw sa nasabing club. At dahil sa mga paghihirap na kanyang nararanasan, nangarap si Lin na makapangasawa ng mayamang lalaki. Gusto ng dalaga na mabuhay na lamang siya sa luho mula sa pera ng kanyang mapapangasawa para hindi niya na kailangan pang magtrabaho habang buhay. Nagkakilala nga sina Lin at Jason sa club na pinagtatrabahuhan ni Lin. Na love at first sight si Jason nang makita niya ang ganda ni Lin. Hindi nagtagal, nahulog na nga ang loob nila sa isa't isa at nagsimulang magkaroon ng relasyon. Isang araw, ipinakilala ni Jason sa kanyang mga magulang si Lin. Ngunit hindi nagustuhan ni na Mr. at Mrs. Liu ang dalaga. Hindi daw kasi maganda ang reputasyon ng trabaho ni Lin at nagmula pa ito sa hindi kilalang pamilya. Bukod doon, naniniwala din ang mga magulang ni Jason na pera lamang ang habol ni Lin sa kanilang anak. Pero kahit na ganoon, hindi nakinig si Jason sa kanyang mga magulang at ipinagpatuloy ang pakikipagrelasyon kay Lin. Kaya naman pinutol ng mga magulang ni Jason ang pagbibigay sa kanya ng allowance. Hanggang sa nalaman nga ni Lin na hindi boto sa kanya ang pamilya ni Jason. At para mapilitan ng Liu family na tanggapin siya, sinadya ni Lin na magpabuntis kay Jason. Matapos isilang ni Lin ang anak na lalaki niya at ni Jason, nag-iba ang trato sa kanya ng mga magulang ni Jason. Nang sumunod na taon, ikinasal na nga sina Jason at Lin. Taong 2002, nagkaroon ng malubhang sakit ang tatay ni Jason. Kaya naman ipinamahala na kay Jason at kay Lin ang kanilang negosyong tokwahan. Nakagawa pa nga si Lin ng bagong recipe ng tokwa na pumatok sa kanilang mga customer. Masaya ang naging pagsasama ni na Jason at Lin hanggang sa nagbagong lahat ng taong 2003. Kapag wala sa tindahan si Lin, madalas siyang nasa bahay. Hindi maiwasan mainip ni Lin kaya nadiskubre niya ang larong Mark 6. Ang Mark 6 ay isang sikat na uri ng laro sa Taiwan at Hong Kong na kung tawagin dito sa atin ay loto. Tulad ng sa loto, ang kinikita ng Mark 6 ay napupunta sa mga government at iba't ibang charity ng Taiwan. Ang maliit na taya ni Lin ay unti-unting lumaki hanggang sa naging addict na nga siya sa Mark 6. Hindi na ito naging libangan kundi naging bisyo na ni Lin. Hanggang sa kalaunan ay nagkaroon na ng mga utang si Lin sa kanyang mga kakilala kakataya niya sa loto.
At isang araw nga ay umabot ang kanyang utang ng 1.7 million pesos. At dahil wala naman trabaho si Lynn, hindi niya alam kung saan niya kukunin ang pera na pangbayad sa kanyang mga inutang para lang maglaro ng Mark 6. Ang pera na inuutang ni Lynn ay mula sa mga gang na usong-uso noon sa Taiwan pero kung tawagin ngayon ay mga loan sharks. Papahiramin kanila ng pera basta may mga ari-arian kang ipapakita sa kanila. Sa kaso ni Lynn, malaki ang posibilidad na ang ipinakita niya sa mga gang ay ang negosyong tokwa na pagmamay-ari ng pamilya ng kanyang asawa. Ang tubo sa mga ganitong uri ng utang ay umaabot ng 200% kada taon. Bukod doon, tinatakot din ng mga loan sharks ang nangungutang sa kanila kung hindi sila magbabayad. At dahil walang naibayad si Lynn, lumobo ang kanyang mga utang ng triple at hindi niya alam kung saan niya kukunin ang ipangbabayad sa mga loan shark. Wala rin siyang idea kung paano niya mababayaran ang kanyang mga pagkakautang. Hanggang sa puntahan na nga si Lynn ng mga gang sa kanilang bahay. Sinisingil na siya ng mga lalaki tungkol sa laki ng kanyang pagkakautang. Walang maibayad si Lynn pero nangako na lang siyang magbabayad sa susunod na buwan. Kaya naman isang masamang plano ang binuo ni Lynn para siya ay makabayad. Kinuhanan ni Lynn ng mga life insurance ang kanyang asawang si Jason, ang nanay ni Jason na tawagin na lang nating Annie at ang sarili niyang nanay na tawagin nating Mel. Si Lynn ang nag-iisang benepisyaryo ng mga insurance na ito. Hindi naman nag-atubili si Jason sa plano ng kanyang asawa na kumuha ng mga insurance dahil alam niyang importante naman talaga ito. Isa nga lang ang nasa isip ni Lynn kaya niya kinuha ang insurance para kina Jason. Gusto niyang makakuha ng malaking pera kapag namatay ang mga ito. At para nga mangyari iyon, kailangang mamatay nina Jason, Annie at Mel. August 16, 2008, nang simula ni Lynn ang unang parte ng kanyang plano. Sinabuyan niya ng gas at apoy ang tindahan ng kanyang biyanan. Nang sa gayon ay isipin ng mga gang na pinagkakautangan ni Lynn na wala na ang negosyo ng kanyang biyanan at umalis na rin sila sa lugar. November 10, 2008 naman, nagpunta si Lynn sa bahay ng kanyang nanay at kunwaring bibisitahin ito. Pero ang totoo, nagpunta dun si Lynn para isagawa ang kanyang plano sa kanyang sariling ina. Pinaliniwalaan na pinainom ng isang gamot ni Lynn ang kanyang sariling ina. At maya-maya pa, bigla na lang tinulak ni Lynn si Mel sa hagdanan na agad ikinasawi ng ginang. Ang pagkamatay ni Mel ay itinuring ng ospital na isang aksidente. Nang mamatay na nga ang kanyang sariling ina, walang sinayang na oras si Lynn at agad siyang kumilos para makuha ang insurance money ng kanyang nanay. Nakatanggap si Lynn mula sa insurance company ng 8.4 million pesos. Pero ang pera na iyon ay hindi sapat para kay Lynn at hindi pa siya tapos sa kanyang mga plano. Habang tumatagal kasi, tumutubo ng malaki ang kanyang mga utang. At naniniwala si Lynn na ang pera na kanyang nakuha ay kulang na kulang. May 2009, sinimulan lagyan ni Lynn ng gamot ang pagkain ng kanyang biyanan na si Annie. Nang hindi na nga kaya ng ginang ang kanyang sakit, itinakbo siya sa ospital ni Lynn at ni Jason. Nakita itong oportunidad ni Lynn para isagawa niya nga ang parte ng kanyang plano. Habang walang ibang tao sa kwarto ng kanyang biyanan, nilagyan ng gamot ni Lynn ang swero ni Annie. Agad na umepekto ang gamot kay Annie at nasawi ang ginang. Sa harap ni Jason, ng mga nurse at doktor, umiiyak si Lynn sa pagkawala ng kanyang biyanan. At dahil sa galing ng pagpapanggap ni Lynn, walang nagsuspecha sa kanya. Mula sa pagkasawi ni Annie, nakakuha si Lynn ng 12.8 million pesos sa insurance company. June 2009 naman, nang naospital si Jason dahil sa malalang sakit niya sa tiyan. Pero bago ito, nilalagyan din na pala ni Lynn ang pagkain ng kanyang asawa ng mga gamot. Inulit lang ni Lynn kay Jason ang ginawa niya kay Annie. Habang tulog ang kanyang asawa, nilagyan niya ito ng gamot sa swero. Ngunit sa pagkakataon na ito, hindi naging matagumpay si Lynn.
Agad kasing dumating ang mga nurse at doktor sa kwarto ni Jason. Nagawa nilang mailigtas ang buhay ni Jason mula sa kamay ng kanyang sariling asawa. Pero dahil sa kanyang determinasyon na mapatay si Jason, hindi tumigil si Lynn. July 2009, nang muling na-ospital si Jason. Nilagyan ni Lynn ng gamot ang swero ng kanyang asawa. Maging ang pagkain nito ay nilagyan na rin ng kemikal ni Lynn. At makalipas lamang ang ilang oras, matapos kumain ni Jason, siya ay nasawi. Sa pagkakataong ito, nakakuha uli si Lynn ng pera sa insurance company na nagkakahalaga ng 8.2 million pesos. At dahil nga sa mga nangyari, naalerto na ang insurance company ng taong 2009. Nagkaroon sila ng kakaibang suspetsa kung bakit sunod-sunod na namatay ang 3 tao sa loob ng maikling panahon. At nang tingnan nila ang mga papeles, lalo silang nagduda na parang may mali sa mga nangyari. Nakita kasi nila na iisa lang ang benepisyaryo ng mga ito at walang iba kundi si Lynn. Para sa insurance company, red flag ito at maaaring insurance fraud. Ibig sabihin, sinadya talaga ni Lynn na kumuha ng insurance para kina Jason, Annie at Mel. Posible na may ginawa siya para makaklaim ng pera mula sa insurance. Kaya naman agad na nagsumbong sa mga pulis ang kumpanya para magsimula ng investigasyon. Nagpunta ang mga pulis sa tindahan ng tokwa ni Mel. Kinausap nila ang mga kapitbahay at kaibigan nito. Doon, nakakuha ang mga pulis ng impormasyon na ang labi ni Jason, Mel at Annie ay krinimate agad 3 araw matapos nilang mamatay. Nagtaka ang mga pulis kung bakit ganon ang nangyari, samantalang sa kanilang tradisyon, 10 araw na halos pinaglalamayan ang labi bago ito ihatid sa huling hantungan. Nakausap naman ng mga pulis ang tatay ni Jason na tawagin na lang nating Jeff. Ayon kay Jeff, matapos masawi ng kanyang asawa at anak, minadali umano ni Lynn na makuha ang pera mula sa insurance. At matapos nga makuha ang pera, hindi na daw nagpakita pang muli si Lynn sa kanya. Dahil sa mga salaysay na kanilang nakuha, sigurado ang mga pulis na may kinalaman si Lynn sa pagkamatay ni Jason, Annie at Mel. December 2009, lumabas sa mga test na ang dugo ng 2 nasawi ay naglalaman ng mga gamot na delikado para sa katawan ng isang tao. Ang ibig sabihin lang nito, sinadya ang kanilang pagkamatay at talagang may naglagay ng kemikal sa kanilang mga katawan para sila ay masawi. Sa investigasyon, lumalabas din na kinuhanan din ni Lynn ng insurance ang kanyang anak at isang tiyahin. Naniniwala ang mga pulis na plinano ni Lynn na patayin ang sarili niyang anak at tiyahin para sa pera ng insurance na mga ito. Sa bahay ni Lynn kung saan siya nahulog, nakita ang mga bote ng gamot. Ang gamot na ito ay ang mismong gamot na nakita sa dugo ni Jason at Annie. At taong 2010, nang arestuhin nga ng mga pulis para sa pagkamatay ng 3 biktima na sina Jason, Annie at Mel. Kinasuhan siya ng 2 kaso ng murder at ikinulong. April 2020, nagsimula ang trial ni Lynn. Inamin niya na bukod nga kina Jason at Annie, pinatay niya din ang kanyang sariling ina na si Mel. Sinabi ni Lynn sa korte na nagawa lamang niya ang krimen dahil sa utos ng kanyang asawang si Jason. Ito daw talaga ang may idea na gumawa ng insurance fraud at ang pera ngang makukuha nila ay ipangtatayo nila ng bagong negosyo. Ayon sa mga abogado ni Lynn, mababa ang IQ ng babae kaya hindi siya nakapag-iisip na maayos at sumusunod lamang sa utos ng kanyang asawa. Sinabi din ng kanyang abogado na dumaan nga sa labis na kalungkutan o depression si Lynn kaya wala na ito sa tamang katinuan. Sinabi din nila na dati ay sinasaktan umano si Lynn ng kanyang mga magulang. Ito nga raw marahil ang dahilan kaya nagawa ni Lynn ang mga krimen. Ayon naman sa prosekusyon, nasa tamang pag-iisip si Lynn dahil kalkulado at metikulosong pagplaplano ang kanyang ginawa para sa mga krimen. Masasabi daw talagang nasa tamang pag-iisip si Lynn dahil naging normal naman ang kanyang pamumuhay
matapos niyang gawin ng paulit-ulit ang krimen. Dahil sa dami ng mga ebidensya, napatunayang guilty si Lynn sa pagpatay kina Jason, Annie at Mel. Siya nga ay hinatulan ng bitay sa Taiwan. Agad na umapela ang kampo ni Lynn at sinabing hindi intensyon ng sospek ang ginawa niya sa mga biktima. Naipit lamang daw si Lynn sa sitwasyon kaya niya nagawa ang lahat. Lalo na at may utang siya sa mga loan sharks. February 2012, ibinaba ang hatol kay Lynn at ito ay naging habang buhay na pagkakulong na lamang imbis na bitay. Marami ang nagulat at nagalit dahil sa pagbabago ng hatol. Muling binuksan ang kaso at sa pagkakataon na ito, sinuportahan si Lynn ng iba't ibang mga grupo. Gusto ng mga grupo na ito na isaalang-alang ng mga judge ang naranasan ni Lynn na hirap ng buhay at naging epekto nito sa kanyang pag-iisip. June 14, 2013 ay nagbabanga ng final na hatol ang Supreme Court ng Taiwan. Hinatulan na talaga si Lynn ng bitay para sa pagpatay niya sa kanyang asawa, biyanan at sariling nanay. Si Lynn ang natatanging babae na nasa death row ng panahon na iyon. Pero sa ngayon ay wala pang lumalabas na balita kung naisagawa na ba ang hatol na bitay kay Lynn. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na bigyan ng title ang ating kwento ngayon, ano ang inyong ilalagay? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!